Hala, bangkarote na ba ang Pilipinas? Mga kaibigan, ito po ang topic natin. Ito po ang topic natin nang makita ko ang official report ng Bureau of Treasury ng Pilipinas na ang utang natin ay umakyat mula sa 16.04 trillion pesos noong December at 16.1 trillion noong January. Pero hindi pa final report yan. Pero final report ng January lang ay umakyat na po sa 16.63 trillion. Ano po ang ibig sabihin yan? Pag-usapan po natin. Patuloy pa ba kayo na pagtiwala sa pamamahala nitong bangkaroteng pamahalaan? Ito bang makikita natin na resulta ba ito ng tinatag na hindi magaling pagpatakbo ng pamahalaan at hindi magaling pagpili kung saan igagasta ang pera natin? Tandaan ninyo, ang atin pong budget noong 2025, maliban sa binaboy na, kasi blanco-blanco ang Bicameral Conference Committee report na siyang pagbabasihan ng final budget, ay blanco. So, ibig sabihin, paano nangyari na magic na nagkaroon ng tinatawag na may laman na, may budget na nagiging 6.32 trillion pesos na ang budget natin? Yun ang hindi ko maintindihan. At bakit naman gano'n nangyari? 'Di ba, mga kaibigan ko? Ay, sinong sisihin natin dito? Tayo na bumuto o yung ating binuto? Kung diluto natin, pero naniniwala pa rin ako hanggang ngayon na Smartmatic lamang ang nagpapanalo sa mga yan. Kasama na si Sara, kasama si BBM, kasama sila ni Robin Padilla. Isama mo na rin lahat ng mga nanalo ko noon na senador. Kaya nakakatakot ang ginagawa ng ating mga opisyal na nakaw rito, nakaw roon ang ginagawa. Bulsa rito, bulsa doon. Tandaan po natin, walang ibang maepektibong pamamaraan sa pagnanakaw ng pera ng pamahalaan, kundi ilagak ito sa tinatawag na ayuda at gamit yung sikretong endorsement sa DSWD. Doon lamang ibibigay ng DSWD sa mga sikretong nirekomenda ng mga congressman at mga senador natin. Nagpalabas sila ng tinatawag na ayuda sa kapos ang pera at yung assistance to individuals in crisis situation, AX, at yung MAIP, medical assistance to indigent persons. Nagpalabas sila niyan. Magkano sa AKAP? 26 billion. Magkano sa AIC? Sumabot 40 billion. Magkano sa MAIP? 40 billion din. Magkano lahat yan? That is more than 100 billion pesos. Saan nila kukunin ang pondo na yun? Unang-una, hindi po yan hiningi ng DSWD, ang AKAP. Actually, pati AX, kunti lang hiningi. Pati MAIP, kunti lang hiningi. Ang MAIP dapat mapunta sa Department of Health. Kakaunti lang po hiningi. Bakit pinalaki? Pagkatapos, yung budget kasi natin, bawal po kasi sa batas sa ating konstitusyon. Pag pinalaki mong isa, maglagay ka ng isang budget na gusto mo sa proyekto mo, pag nilagay mong budget, hindi mo pwede tataas kasi pag pinalagay mo ng ibang budget. Para hindi tataas kasi bawal po sa konstitusyon natin na mas taasan mo pa ang magiging total, suma total ng budget kumpara sa hiningi ng presidente. So kung kontra sa hiningi ng presidente, magiging unconstitutional yan. So para hindi maging unconstitutional, bawasan mo ang ibang budget na gusto ng presidente. Ano yung biktima?
Number one na biktima na gusto ng presidente na lagyan ng pera ay PhilHealth. Tinanggal nila ni Romualdez na speaker, kasama niya dyan kanyang kakutsaba na si Congresswoman Stella Luz Kimbo at Congressman Ako Bukol Party List na si Elizalde. Tinanggal 74.4 billion. Wala, zero ng PhilHealth. Kaya maghanda po kayo. At darating ang punto sa sobrang daming utang ng PhilHealth sa mga ospital. Magpapa-ospital kayo, baka hindi na kayo tatanggapin ng mga ospital. Dahil walang pambayad ang PhilHealth sa mga ospital. Ang nanay ko namatay noong June 21, 2023. Ang utang ko sa ospital ay 2 million. Ang binigay lang ng PhilHealth ay 35,000 pesos. Nagbenta pa ako ng ang bahay na aking bahay at lupa na aking mga pinundar. May utang pa rin ako ng 700,000. Ganun po ang ating problema sa ngayon. Ngayon, ang pinaka-problema natin sa ngayon ay bakit umabot ng 16.63 trillion pesos ang utang natin nung hanggang katapusan lamang ng January. And yet, may report na naman ang sinasabi na survey fame na pinapaniwalaan na Social Weather Station na 30 milyong Pilipino ang at least nakaranas ng hindi nakakain sa loob ng 3 buwan from January to March. Anong nangyari sa AKAP? Sana nakakain sana ng Pilipino kung binigay niyong pera sa AKAP. Ayuda sa kapos ang pera, tsaka AX. But sinabi dito sa report ng Social Weather Station na 30 million or 27% ng Pilipino, pinakamaraming gutom ay sa Metro Manila. 30 million ang at least hindi nakakain ng mahigit isang araw sa loob ng isang tatlong buwan o isang quarter. Ano nangyari sa AKAP? Saan ang puntang AKAP? Ngayon, kung gaano kalaki ang dagdag kasi katapusan ng December, ang utang natin ay 16.04 trillion pesos. So, ang report ng Bureau of Treasury natin, pagtapos ng January 2025, ay pumatak sa 16.63 trillion. Ibig sabihin, 600 billion ang idinagdag. Ibig lang sabihin ay walang kita ang pamahalaan sa mga buwis. At bakit walang kita? Ibig sabihin, bumagsak ang negosyo. Ibig sabihin, bakit bumagsak? Kung bumagsak, nasa fundamental sa pagpatakbo ng ating pamahalaan yan. Or pwede rin ibig sabihin na may nakawan sa pagkukulikta ng buwis sa customs man at saka sa Bureau of Internal Revenue. At nadagdagan pa niyan na ang dapat na babayaran natin na schedule kada buwan sa mga utang natin ay 160 billion kada buwan. Pero ang binayad natin ay 106 billion lamang utang pa. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng hindi natin natupad ang monthly amortization sa mga nakaraang utang pa yan. Hindi pa kasama dyan ang utang sa ngayon. O ito, para maniwala kayo, ilalabas ko ngayon sa inyo itong report ng Bureau of Treasury natin. Kawawang Pilipinas. O yan, nakita na ninyo? Yan. Report ng ating Bureau of Treasury. National government debt remains manageable pa daw. Paano maging manageable yan? At 16.63 trillion as of end February. So, yan. Anong ibig sabihin niya? Sinabi ko na kanina. Pagkatapos, basahin natin kung ano ang dahilan. Paano sa report ayon sa Bureau of Treasury. Yan.
Yan ang report ng Bureau of Treasury. Ito, pabalik natin. Yan po ang natin, ha? So, ilabas natin yan, yung ipasa natin itong report basahin natin ang report ng Bureau of Treasury kung bakit umakyat sa ganun. Ito. Nakita niyo ba yan? Nakita niyo ba yan? Oh. Wala na magagawa. Kahit kontrahin pa ni Attorney Harold, sabi ni Rene Raganas, wala naman siya magawa hanggat buhay si George na demonyo. Oh. So, Rene Raganas, kung maaari nang hindi na tayo bubuto dahil dadayain naman ni George. Oy, Bobby Cortez, good morning, Dr. Toto, causing full support to reveal the truth of present issues. Aristotle, Einstein, Newton. Tatakbo po ako presidente sa 2028. So, iyan. Basahin natin ang paliwanag nila. Basahin natin sabay-sabay. Palakihin ko lang ang teksto. So, yan ha. Sinasabi, national government debt remains manageable. Manageable pa daw. At 16.63 trillion as of end February. Biro mo, nung nakaraan mahigit 1 trillion nakaraang taon. Ngayon, ito, 0.5 na lang maging 1 trillion. February pa lang, 2 buwan pa lang. Grabe. O ito, sinabi na the national government's total debt remained manageable at 16.63 trillion as of end February 2025, reflecting a measured increase of 319.26 billion or at least 1.96 from the previous month. The rise was primarily driven by the issuance of new domestic and external debt. Ang ibig sabihin, sinasabi ng Bureau of Treasury na pilitan sila na magpalabas ng cheque. Ano bang cheque na tawag sa gobyerno? Yung cheque pa ng gobyerno ay yung treasury warrants tsaka treasury bills. Ibig sabihin lang, nangutang ang gobyerno. At kung bakit nangutang ang gobyerno, ibig lang sabihin, walang kita ang ating mga pamakuan. Ang mga buwis natin ay walang nakulikta na maganda. Ay nako. Saan punta? Naghabol kasi kayo ng project na i-implement kasi malapit na eleksyon. Ini-implement yun, nangutang kagad kayo para iptustos sa AKAP saka AX kasi eleksyon na, matatalo kayo kung hindi kayo makapagbigay. Ang pakay po ng tinatawag na AKAP, dito po lumabas na saan ibig sabihin hindi maganda ang programa ng AKAP saka AX kasi uutang tayo. Wala tayong kita na pantustos. Ay, nako. O ito, ilagay ko, ipakita ko sa inyo ng report. Report ng Social Weather Station na kahit na umutang tayo na ganung kalaki, anong ibig sabihin? Umutang tayo ng ganung kalaki. Dapat sana walang nagugutom kasi may nakautang ka ng pera pampakain sa tao. Yung lumalabas, marami pang nagugutom, 30 million ang hindi nakakain at least isang beses sa 3 buwan. So, yan po ang pinakaano niya. Ngayon, dagdagan pa niyan sa report na hindi nakabayad ang Pilipinas ng utang na dapat bayaran. O, titingnan niyo muna yung utang na dapat bayaran na hindi nabayaran. Ito ipakita ko sa inyo. Umutang ka na malaki, hindi po ba napabayaran yung amortisasyon mo? Parang mayroon ka kotse, may buwanang kahulog. Hindi ka nakahulog kasi walang kita ang pamilya. Ito po nangyari yung para sa buwan ng Enero na bayad ng Pilipinas ng 2025 ay hindi nabayaran. Imbis na bayaran ng buo, nabayaran lamang ng
60+%. Tingnan mong report. So nakita, national government debt payments plunge by 30 or 33% noong January. Sinabi dito sa report ng national government sa galing sa Bureau of Treasury, ang dapat bayaran ng Pilipinas ay, tingnan nyo, 158.898 billion pesos. Pero ang naibayad lang, walang koleksyon, 106.51 billion pesos lang. Ano ibig sabihin yan? Bangkarote. Mag-i-interest na naman yan para sa kasi hindi mo na kumpleto bayaran ang nakaschedule na dapat bayaran sa January. Yan pong ibig sabihin yan. Kaya tingnan mo sa social weather station, tingnan mo na gutom. Umutang ka na ng napakalaki-laki. Nag-budget ka pa na napakalaki-laki. Para sa pakain sa tao, ayuda. Tapos, ilang nagutom? 30 million mahigit ang nagugutom sa Pilipinas. Yan, tingnan nyo. Yan. Social Weather Report. Hunger rises to 27.2%. I-multiply mo yan sa 110 million. Ang 100 million, 27.2 million plus 2.7 million. Almost 30 million ang nagutom, ang hindi man lang nakakain na kahit at least isang beses sa isang 3 buwan. Yan ang napala natin. Pero mo, ayuda ka na, tapos may nagutom pa. Ibig sabihin ng ayuda napunta po sa bulsa, hindi napunta sa tao. Ay nako, palapit-lapit na tayo sa kan. Sabi nila ni Suting and Meditation, okay lang kasi hindi pa naman umabot sa 100 trillion. So ano ngayon? Indikasyon ito, pruweba ito na palpak ang pagpatakbo ni BBM sa ating pamahalaan. Yan po ang pruweba. Saan ginagasta ang mga pera? Flood control project na naman, tapos binubulsa, kunwari lang mayroong proyekto na nagawa. Belbel Andres, naimagabigat sa mga kabsat ko. Maya paabak sa mga kabalin ko. Mayad nga aga sa mga karaya. Maayong aga sa tanang Ilunggo. Maayong buntag sa tanang Cebuano o Boholano, mga taga Negros, taga Bohol, taga Dumaguete, taga Siquijor, taga Northern Mindanao, taga Central Mindanao. Maayong aga sa lahat ng mga Ilonggo dyan sa Cotabato, saka Barm. Mapita, Langon sa mga Muslim sa Barm, Maguindanao, Ago, Maranao. Marayaw may naat sa mga tausog sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Happy Ramadan, Happy Idil Fitr. Ramadan Mubarak. Sana mabigbigan tayo ng magandang kinabukasan, mas magandang swerte sa pagtapos ng pagdadasal ng ating mga kapatid na mga Muslim. Dapat ay mabigyan ni Allah o ng Panginoon natin ang kanilang kahilingan na magkaroon naman lamang ng magandang buhay para sa ngayong taon. Ay, hindi ko na maiisip ko anong gagawin dito. So, ito magtatawag na lang ako. Mag-shoutout na lang muna ako. Hindi ko maiisip ko ano itatapik ko doon kasi ganito ka nakakabwisit tingnan. Bernardo Minjula itong lagim. Bunyog, Senator Dr. India Katotohanan causing watching in Barangay Commonwealth. Bernard Martibay, good morning sa todo. Tapos, Aristotle Einstein. Yan, tumakbo ka ng presidente. Tatakbo naman talaga ako sa 2028. Si Bobby Cortez, si Rene Raganas. Kahit kontrolin pa ni Atty. Haroldo, walang magawa daw kaysa Comelec. Herman Folioso, good morning. Fulgencio Rosete.
16.63 utang. Walang big ticket project. Yung nga, walang big ticket project. Yung big ticket project na panahon pa ni Noynoy tsaka Duterte, bumagsak pa yung Kabagan Bridge. Alam mo, attorney, ang makapagbabago lang ng iba si Lord na lang talaga. Yes, magdasal tayo. Kagaya sa mga kapatid nating Muslim na nagdadasal sa Ramadan. Kasi yung probinsyano, kaya siguro kunwari, nag-away sila. Tsaka panabon, panakiputas pala nilang inaristo si Duterte. Kaya pala, inaristo nila. Para may panakipbutas sila sa eleksyon. Imbis na mapokus yung utak ng tao ng butante sa utang, ay kasi palabas anticipated nilang utang napakalaki. Alam na nila lalabas. Kaya ito yung ginawa nila, inaristo si Duterte para yung attention ng tao mapunta dun sa pag-aristo kay Duterte. Charambas Pamatian. Hi, Doc. Mapas mo na gali ang amon bituka. Maluwi ka, Doc. Senador lang, hindi lang presidente kay si BP. Pasensya na, kontrahin ko na si BP kasi wala akong tiwala sa kanya. Mas magaling pa sa akin eh. Tapos sabi ni Soothing and Meditation, ayos, unti-unti lang, malayo pa yan sa 100 trillion. Paglugbok na tayo, wala na. Magkandarapa na tayo pag umabot 100 trillion yan. So, Aristotle, Einstein, Newton, sa totoo lang, Dok Tuto, ang pinakamasama pa, di lang utang ng pera ang ninanakaw, kundi ang kita galing sa pagkolekta ng buwis. Tama ka. Tapos sabi ni Bel Bilandres, naimbang na bigat sa mga kabsat ko diyan sa Ilocos. Lalo kay Marmy Bautista, Bautista. Diyan sa ngayong week, pangako sa iyo, gagawin ko para sa iyo. Ay, Frank Shane, Siyongko, Bininati, bulsa nila ang busog sa busog. Mga bulsa nila ang 150 milyon kada isa na ibinigay sa mga congressmen sa pagpirma ng impeachment. Yan, kainin nyo lahat yan. Kainin nyo lahat yan. Doon napunta. Kaya bakit nag 16.63 trillion ang utang natin? Ay, nako. Junalyn Becerra. Wika naman, wala namang project. Wala kang project. Di po palpak ang admin kundi matinding korupsyon. Christopher Talabukon, maayong aga engineer. Dok, Toto Kausing, ang tirador ng bayan sa katiwalayan. Si Jerry Muros, sampal po yan katuto sa mga nagbubudol ng sa unit team. Kaming mga Lenny supporter, wala na. Nawala na mga Lenny supporter. Nakatingin, kailangan tumayo tayo. Labanan natin, magsalita na kayo. Hindi pwede yung nakatingin na kayo tapos si Marcos pakakampihan nyo. Pare-pareho lang yan sila. Mga reject. Rosa de los Reyes, grabe na utang ngayon. Mahigpit. 17 trillion na. Malapit na mag 17 trillion. Isisihin mo yung 150 million kada congressman na binigay sa kanila. Si Johnny Barobo. Buti pa pala si Abnoy. Marunong magpatakbo ng gobyerno. Mas magaling pa si Abnoy. Rosa de los Reyes, walang bagong big project tapos ganun kalaki. Ay, nako. Hanggang dyan na lang. Pagdasal nyo na lang Pilipinas. Magandang umaga po.